Hindi ganun ka-intensify because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now tell me, Commissioner Leonardo. Natakot ka ba nun, sir? Hindi ho galing sa akin yun, di ba? Nagsunudan silang lahat. Nako, sa tingin ho natin, nagkakalaglagan na talaga. Hindi ho nag-uusap-usap itong mga aso ni Tamba kasi hindi ho sila magkakaparehas ng sagot doon sa hamon itong si Vice President Sara Duterte. Narinig nyo ho yung sagot nitong si Congressman Ortega, no? Ang sabi ho niya, dumalo daw ho muna siya at mag-oath dyan sa Committee on Good Government. Kaso itong si Migs Nograles, bigla ho siyang nagpa-political test kanina. Sinagot ho niya yung hamon nitong si Vice President Sara Duterte. Kailangan ho kasi, di ba, nag-set na ho ng standard itong si Congressman Pulong Duterte. Napanood niyo ho yung huling video natin kagabi, di ba? Ang ginawa ho nitong si Kong Pulong, nagpa-hair follicle test na siya before. Ngayon, inulit ho niya ito. Kaya naman itong makakatunggali niya sa 2025 midterm election, na-pressure ho itong si Migs Nograles. Ang problema ho kasi dito sa mga Nograles na to, pagka isa sa kanila natalo. Pagka walang nanalong Nograles dito sa 2025 midterm election na to, wala na ho, burado na ho ang mga Nograles na to sa politika sa ating bansa. Kahit diyan, ito ho, ano pang magiging pakay nitong si Marcos Jr. para lumapit sa mga Nograles diyan sa Mindanao, diyan sa Davao, kung sinusuka ho sila ng kanilang mga kababayan. Yun lang ho yun. Kaya panigurado, 100%, gagawin ho ang lahat, susunggaban ho lahat ng pagkakataon nitong si Migs Nograles para maipanalo at matalo niya itong si Manong Pulong Duterte. Wag na natin patagalin to. Shoutout ho muna natin itong ating yung mga nagbibigay kulay diyan sa comment section. Maraming salamat again. Pinapakita ho natin to para magpakita ho ng pasasalamat, appreciation sa pinapakitang suporta ng ating mga kasama dito sa PH Update. God bless PH, Solid Duterte, PH para sa mahal nating Pilipinas. Maraming salamat. Mega love shoutout to dito kay Self-Love Rowena. Maraming salamat to. Mag-ingat po kayo diyan sa kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon. Maraming salamat to. Maraming salamat. Mega love shoutout din ho dito kay Joyful Mori. Maraming salamat to. Mega love shoutout. Shoutout din ho dito kay Susan Bartolome. Maraming salamat Ma'am Susan Bartolome. Thanks Sir PH, the format of your blog, Laban para sa Bayan. Let both candidates endorsed by PRRD protect the Duterte. Watching from Edmonton ka. Ingat ho kayo dyan sa mga kababayan nating nasa Canada. Maraming salamat ho. Mega love shoutout. Ito, mega love shoutout din ho dito kay Jessrel Laroga. Maraming salamat itong si Malupito. Boss, nagdadamdam itong si boss. Hindi ho kasi sana maintindihan nyo sa sobrang dami na nagpapa-shoutout dyan sa comment section. Hindi ko kayo lahat masya-shoutout. No? Kaya majority na sina-shoutout natin yung mga member ho natin at yung mga nagbibigay kulay dyan kasi yung extra effort na ipinapakita nila sa pagsuporta sa ating mga content, sinusuklian ho natin kahit papano. Pero gusto ko ho kayong i-shoutout lahat. Boss, maraming salamat. Palakpakan ho natin itong si Jessrel Laroga. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay Johnny Walker. Maraming salamat. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin. Shoutout din ho dito kay Jerry Can. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon. More power, Boss PH. Gusto kong style ng paggawa mo ng content. Mabuhay ka, sir.
Mabuhay din ho kayo. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsuporta sa PH Update. Ano lang ho tayo dito, factual, kumbaga kung ano lang yung mga nangyayari, current events, yun lang ho pag-uusapan natin. Yun lang ho talaga. Ayun na nga mga kababayan, dumako na ho tayo dito sa mga banat nitong si Mix Nograles. Pero isang like at isang subscribe lang ho, sapat-sapat na ho sa atin yan, no? Masaya na ho tayo dyan sa mga nagpapakulay sa baba, bonus na lang ho yan kay PH Update. At talagang na-appreciate ho natin yung ginagawa na yan ng ating community sa ating mga ginagawang video. Ayun na nga, dumako na ho tayo dito kay Aling Migs Nograles. Pakinggan ho natin mga punto de vista niya kaugnay dyan sa hamon na yan ni VP Sara. Take that as a challenge. Kung gusto mong pamina ng tao, like I said on my Facebook, Nako. para sa accountability. Ang sabihin mo, madam, napaso ho kayo. Dahil kung sakaling hindi kayo nagpa-hair follicle test, kagaya nitong si Manong Pulong, malamang sa malamang mabibetlog kayo dyan. Sigurado, malamang sa malamang mabibetlog ho siya dyan sa First District ng Davao. Wala akong boboto sa ali na yan. Pero panigurado, landslide yan. Doon sa mga kababayan natin nasa First District, hindi ho porket binibigyan ho kayo niyan ng AKAP, tupad, AIX, o kung ano pa man pinamimigay niya ni Migs Nograles, mag-ingat ho kayo sa ali na yan. Nakikita nyo lang kung ganyan yan, mapanganib ho yan. Kasi alam nyo ho mga kababayan, kumbaga magkakainan itong dalawang paksyon na to, itong Nograles at Duterte. Pagka ho kasi itong Nograles, itong si Migs at itong si Carlo, natalo itong si PRRD at itong si Manong Pulong, hindi pa ho tapos ang political career ng mga Duterte. Meron pa rin ho tayong Vice President Sara Duterte. Pero ang problema ho dito, kawawa ho yung mga kababayan natin sa Davao. Kasi ho, nakita nyo naman ho yung ginawa ni Tatay Digong. Malamang sa malamang kung anong nakita natin dito sa administrasyon ni Marcos Jr., yun ho ang i-apply nila, buburahin ho nila lahat ng legasiya ng mga Duterte. Dahil habang nandyan yung mga magagandang nagawa ng Duterte, merong threat na sa mga susunod na panahon, pagka meron tumakbong Duterte, pwede ho nilang ilatag yung mga yon bilang plataforma nila sa kanilang pagkandidato. Kaya kawawa ho ang Davao pagka hindi na Duterte ang umupo dyan. Mark my word. Kasi sigurado ho, babalasubasin ho nila lahat ng magagandang ginawa ng Duterte para matanggal lang ho ang legasiya at memorya ng ating mga kababayan dyan sa Davao, yung mga magagandang nagawa ng mga Duterte. Tuloy natin. Nakikipagsabayan na itong ali. Or no, I will do this regardless to prove and show up for people to see. Wala naman. No. Diba? Pero ang sigurado ko dito, kung hindi nagpa-dites itong si Manong Pulong, hindi rin ho kayo magpapa-dites. Yun ang sigurado natin dito. Are we expecting Representative Pulong also to show up this Sana, but afternoon? I think nag-live siya or naka-live siya ngayon, no? Bantay na bantay mo si Manong Pulong, ha? Yes. So, sayang, kasi hindi ko pa siya nakikita dito sa Davao. But at least, no, sabay din kami kahit hindi in the same area. So, it's good na siya din po. Attorney Migs. Kung ito naman kasi ang problema sa inyo, madam, yung mga kasama niyo diyan sa House of Representatives. Alam niyo anong problema diyan? Kung hindi pa naghamon itong si Congressman Pulong Duterte, I mean, nagpa-hair follicle test na siya before. Kung hindi pa gawin, kung hindi pa kumbaga hindi pa pangunahan ng isang Duterte, yung ganyang klaseng gawain, itong mga walang yang politiko na to, hindi ho nila gagawin yan. No, hindi ho nila gagawin yung mga ganyang klaseng pautot na hair follicle. Hindi ho. Kasi sigurado, hindi siya mananalo kay Congressman Pulong pag nagkataon, pagka hindi niya ginawa yan. Ako po, isa ho yan sa pambanat sa kanya. Kaya kung ano man lumabas na resulta dyan sa test na yan, bahala na ho si Batman. Iga nga dito kay Migs Nograles. Tuloy natin. Do you think after this, susunod din yung other congressional candidates to undergo hair follicle transplant? Naku po. Hindi naman po ako yung representative nila, no? It's up to them. It's a voluntary thing. Hindi naman to mandated. If they also want to do it to show that they are clean or for whatsoever reason, then let's see, no? Kasi parang ganito ho yan mga kababayan. Nasa isang lugar kayo,
biglang pinaparatangan kayong magnanakaw. Ngayon kayo naman, merong listahan. Kayong lahat, meron kayong kanya-kanyang listahan ng inyong mga pinagbibili. Ngayon, yung mga kasama nyo, sigurado merong isang magnanakaw. Ngayon, ikaw, ang pinag-usapan, walang kahit na di ka nagnakaw, huwag mong papakita yung listahan mo. Di ba? Ang ginawa ko nitong si Mig Zograles, pinakita niya listahan niya. Ngayon, ang mangyayari ho dito, masusunog ho yung mga kasama niya. Mapipilitan ho sila na ipakita yung listahan nila kahit mga magnanakaw sila. Ang pangit ng ginawa mo na yan, Congressman, Attorney Mig Zograles. Mayayari ganyan kay Ortega? Raratsadahin ka ni Ortega niyan. Malamang sa malamang, Malamang sa malamang, pagka nag-meeting itong mga to, isa ho yan sa i-release. Na, ba't ka nagpa-pulburon test? Mapipilitan kami niyan. Again, ito naman ay it's not really for anything else, but if this is what people want to see, then let's be accountable and be transparent. How about your team? Are you willing to undergo also like this? Yung other candidate of your team? Hindi ko pa sila nakakausap. Like I said, no, hindi naman to mandated. Voluntary naman to. And tingnan po natin. Ma'am, how important to have a drug-free candidate and also a drug-free leader po? Well, at the end of the day, no, meron tayong law against the usage of illegal drugs. As a lawyer, syempre, diba? We will follow the law. And itong mga studies, diba, na if you are not under illegal drugs, then you can really focus well. Gusto naman po natin na nakakapag-focus ng maayos po ang ating mga liderato. So this is hopefully something that we can show na those who want to be placed in position want this and can lead po. Attorney, sabi mo kanina nga hindi nga kayo nakikita ni Kong Pulong dito sa Davao. If ever mag-cross yung landas niyo, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hello po. Ay, ano naman, pareho naman po kami nasa Kongreso ngayon. And pareho naman po rin kami na gusto naman talaga maghatag ng serbisyo sa unang distrito, sa mga tao dito sa Tambayan sa Davao. So, hello muna. First time niyo po mag-undergo ng drug test? Ay, hindi po. Pero first time ko sa hair follicle. So, previously ano po? Yung mga urine yung alam natin. Pangilan niya na po ito, ma'am? Ay, hindi ko po alam. Kasi ako, every 6 months or yearly as part of the yung mga fitness, diba? Mga whole complete workup. Kasi dahil dapat fit tayo, syempre kasama po yun. So ako, I really do it on a regular basis. Attorney, personally po, may galit po ba kayo kay Kong Pulong po? Bakit naman po ako magagalit? Ito po, itong ating pag-file ay para po sa unang distrito, makapag-represent sa mga tao sa unang distrito. It's up to them. Wala naman pong galit, wala naman pong away. Bakit? Galit po ba siya sa akin? Na po kayo. Hindi ko alam. What do you think, attorney? What do you think po? Hindi ko po alam. At the end of the day, trabaho lang. Gusto ko lang po magtrabaho. Attorney, positibo po ba tayo na makuha natin ulit ang first district na unang hinawakan na yung ama? Depende po yun sa tao, ma'am. Ayoko pong magkumpiyansa. Ayoko rin, hindi naman po ako maghuhula. Trabaho lang po, and it's up to the people. Choice po nila, nasa kamot nila, no? Kung sino ang gusto nila piliin sa panahon. So tingin niyo po, attorney, ano po yung lamang mo kay Kong Pulong po? Wala po yan. Alamang mo lang kay kay Kong Pulong ay ayuda. Pero maliban doon, pag serbisyo, yung galing, hindi ka makakapurma sa mga Duterte, madam. Ang lamang mo lang talaga sa kanya, talagang sagana ka sa napakaraming ayuda na every time na meron kang pagtitipon na gaganapin dyan sa Davao, nakaantabay sa'yo itong si Rex Gatchalian. Ano po kaming nakaupo, pareho naman po kami nagbibigay ng serbisyo. Depende na lang po, no? Siguro yung pagkaiba namin, babae po ako, lalaki po siya. Naku, Advantageous po ba kung kaya ka na pagkakamalang tatakbo tayo under the administration against the Duterte? Ay ma'am, independent po ako. Okay. So, hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo under the administration. Independent candidate po ako. I'm welcome to all kinds of support. Regarding sa hair follicle test, ano to sa tingin niyo, attorney, may isasabatas ba to? Like I said, kasi si Kong Pulong po yung nag-file, no? Yeah. No?
Para dito, kailangan pakinggan, kailangan dumaan sa committee, kailangan po niya magpakita at idepensa ang bill niya. And papakinggan po namin. Pero sa ngayon, hindi pa pinag-uusapan? Ay, hindi pa po, kasi hindi pa po ata siya nagpapakita sa committee. Attorney, ano masasabi mo sa naghahamon sa'yo? Sana po, okay siya. No? Malapit na siguro mga pa Holy Week na tayo, no? Papasko na tayo. Ang kanunay, naman po lagi kong sinasabi. Attorney, comment lang po kasi sabi po ni Anak ng toko, ba't ganyan ka nagsasalita, Mix? Huwag ganyan. Pwede mo magpaka, ano ka na yun, tandaan mo na yun, magpaka-ano ka na yun, tipong professional na yung dating mo. Ba't para kang teenager na hindi mapakali na sinusundot ng puwet, anak ng toko? Paulo Duterte sa isang interview kakatapos lang na he never considered Nograles as his friends. So ano po yung comment nyo doon? I respect naman po kung ano pong sasabihin niya, no? Sa atin lang ay let's respect each other. No, let's let the people decide. Sana malinis itong election, safe po. And sige, let's see po. Ano pong mangyayari. Nabanggit din niya na pero pabiro na bayad daw per hearing. Ano yung comment? Pero pabiro. Papakita po siguro muna siya, diba? Kung pabiro, then Attorney, sa inyo po, yung relasyon ng Duterte at Nograles dito sa Davao City? I think civil naman po, no? Hindi pa po kasi talaga kami nagkikita in person, hindi pa po kami nakakapag-usap. As far as we're concerned, we respect each other. Kailan yung huling pag-usap? Pero base sa nakikita ho natin sa mga body language nitong si Mix Nograles, very ho siya, very confident ho siya. Sa tingin ho natin, merong tinatago pagka malapit na kampanya, doon ho ilalabas itong mga Nograles na to, yung natatago nilang alas, kung ano man yung alas na yan, sabay-sabay ho nating abangan. Dito sa bahagi ng video ho natin na to, dumako naman ho tayo dito kay Congressman Ortega. Naku, Mix Nograles, yari ka dito kay Congressman Balbasarado. No? Kasi ikaw, pinag-usapan, walang magpapaditis. Yung iba dyan, ayaw naman magpaditis. Itong si Congressman Ortega nga, ang dami niya pang cheche-bureche. So, dapat dumalo muna itong si BP doon sa good government at mag-oath muna siya, di ba? Sagutin niya ho muna ng mga tanong. Simple lang naman, pinaratangan yung kuning-kuning na siya. Ngayon, magpapanyuro neuro test ako, sabi ni BP Sara, ito naman, hinamon sila magpadites. Ang dami ho nilang excuse. Kasi hindi, unahin nyo muna yung pagdalo sa hearing. Hindi. Bago tayo dumalo sa hearing, bago tayo mag-usap-usap, i-establish ho muna natin na ang mga nagsasalita sa mga hearing na yan, talagang malilinis. Tama, mali. Baka hearing tayo ng hearing, mga bangag pala yung ng mga nag-hearing. Hindi natin alam, kaya nga kailangan nating tumugon doon sa hamon itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, maiipit dito si Marcos Jr. Sa totoo lang, maiipit ho ang presidente dito sa mga pinaggagawa ng mga aso ni Tamba na to. Kasi ininis na si BP Sara. Ngayon, sa susunod na eleksyon, lahat ng kalaban nyo, panigurado, magpapadites yan. Ngayon kayo, umiilag kayo dahil may tinatago kayo. Hindi tong si Ortega, yung ibang mga aso ni Tamba. Ito base kay Ortega naman, di siya uminom. Naniniwala tayo dyan. Pero yung mga nagpapatabang ganyan at naglilinis-linisan, medyo ho kayo dyan, distansya kayo sa mga tao na yan. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan natin ang mga banat nitong si Ortega doon sa nangyaring Quad Committee hearing, doon sa Part 2. No? Grabe, talagang ibang klase itong Quad Committee na to. Pagka nag-hearing sila, pamorningan. Game. Kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Meron po tayong National Watch List on Illegal Drugs, yung NWID, na of course, nag-undergone po ng Order of Battle o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yun, sir? Narinig ko po yan, yung National Drug Watch List po. And I'm sure, dumaan po to sa proseso ng, siyempre, validated at may vetting po na nagaganap. Hindi po ba, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Natural po pag ganitong mga
mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Meron po ba kayong ginagawang reporting or briefings, intelligent reports na kinoconduct post and after operations? Briefing po, every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Mr. Chair, may I be clarified? Which Meron- report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, usually nagkakandak po ng briefing, pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, sa Operation Double Barrel po, meron din malamang mga ganitong briefings na nagaganap? Lahat po ng mga operations under Oplan Double Barrel, meron pong mga kinakandak na pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, do we already have copies of these briefings? Ako po wala pong hawak na copy ng briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa Oplan na double barrel. Ang briefing na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank you, Mr. Chair. That's far as I can recall. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, gaano po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan Double Barrel po? Anong frequency niya? Every time na may conduct po ng operations po, Mr. Chair, ano po yun, mandatory, magkaroon po ng pre-operations briefing, Mr. Chair. So Mr. Chair, kanina po, sumisenyas po si COMSEC na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. May I also request that we subpoena copies of these briefings, Mr. Chair? COMSEC, please coordinate with the PNP and request for a copy of the Oplan double barrel. No? Briefings, yes, Mr. Chair. Thank you. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yun nga po, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitna po kayo nito, Ginoong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Kayo pong arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, na-mention ko po kanina itong ating NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating hearing, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po silang, marami pong nagbabanggit na apparently, dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Ang alam ko po na watch list, drug watch list, ayun pong, may pinapakita po si former President sa TV, yun po yun, ang pagkakalam ko na watch list po. Kasi based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung DDS na drug list na mangilang-ilang tao lang po ang may hawak. May idea po ba kayo o may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list? Actually po, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang drug watch list. Ito po yung national. Ano po. Nagkaroon lamang po ng NWID nung nag-assign po ng mga agency. I think there are 4 agencies na assigned to revalidate that list po. Yun lang po ang alam ko tungkol sa list, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, wala pong DDS na drug list na separate from the NWID? Drug list? Wala po akong alam na separate na drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakaraang hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, doon po nilalagay yung mga
hindi ka alyado, hindi ka kampe, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. At ang kadalasan pong lumalabas na parang secretariat ng drug list na to, yung pangalan nyo po, Ginoong Leonardo. Naku, ito ang problema natin dito. Ang mangyayari ho dito, lilitsunin ho nitong si Leonardo ang kanyang sarili. Kasi kahit hindi niya alam yung listahan na tinutukoy nitong si Balbasarado, kailangan niya hong magkumpirma na merong gano'n at talagang akong may akda nun. Kaya palalim ng palalim ho ang etong mga congressman, wala ho sila, immune ho sila sa anumang kabalbalan na kaso na pwedeng isampa sa kanila pagkatapos ng lahat ng kalokohan na yan. Yung mga nagsalita ho dyan, pwede ho silang habulin, sila hong nakakaawa. Kaya kung hindi totoo yung mga pinapabanggit sa inyo, ang pinakamagandang gawin dyan, huwag nyo nang kumpirmahin. Kung magmatigasan kayo, hayaan nyo sila. Matatapos at matatapos din naman yan sa ayaw at sa gusto nila. Pero yung prinsipyo nyo, talagang wala ho yan. Susunugin nyo sarili nyo dyan. Basta po ang pagkakalam ko, yung watch list na yan, yan na po yung drug watch list na kailangang i-validate ng PNP and other law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po, kung kami, I would not know, Mr. Chair, kasi po hindi po namin kilala yung mga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At wala po kaming capability to validate. Wala pong manpower. Hindi po, outside na po ng scope ng aking responsibility yun, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila... Yun ang salita ng mga ungas. Pagka hindi na-akob dun sa kanilang naratibo, ang hirap ng paniwalaan. Pero kahit yan, halatang kasinungalingan at talagang kitang-kita na merong nanakot sa ibang mga resource person, talagang kapani-paniwala yan. Yan ang problema ng mga congressman na yan. Pagka lumilihis na yung kanilang natatanggap na sagot sa mga resource person, mahirap ng paniwalaan. Alam yung nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID, at saka meron din pong vetting from the PIDEA, bakit parang matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, as per Kerwin. Sa katagal-tagal ng hearing nyo na yan, Congressman Ortega, wala pa ba sa hawak nyo lahat ng listahan na tinutukoy nyo dyan? Kung meron kayong listahan at yung mga nandun sa listahan nagurgur, ilabas nyo na yung listahan na yan. Pati nga love life ng mga resource person, kinakalkal nyo. Ilabas nyo na lahat ng listahan para magkaalaman na. Pakita nyo na, wala naman kayong tinatago dyan, wala naman kayong pakialam Di ba? Ilabas nyo na lahat. Huwag na kayong, meron pa nga kayong pinasubpina, malamang sa malamang, hawak nyo na lahat yan. Ang gamit, ito base lang ho sa aking payak na obserbasyon, iga nga, marami hong maano dyan, marurunong. Base sa aking obserbasyon, bago pa ho dumating ang mga dokumento dyan sa pagdinig na yan, nabasa na ho lahat yan ng mga crocodile dyan sa House of Representatives. Paano ho nabasa nila? Kasi pagka bigay sa kanila ng mga dokumento, yung mga supplemental documents o yung mga karugtong na dokumento nitong mga ipinasang dokumento na to, nakahanda na ho sa kanila. Ibig sabihin, nabasa na ho nila bago pa ho nila mahawakan, bago pa ho maipasa ng mga ahensya, yung mga dokumentong i-request ng Quad Committee na yan. Yun ang problema natin dito. Congressman Ortega naman. Edwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang katotohanan yun? Wala kayong idea? Naku. Congressman Ortega, mali ata yung tanong na yan. Kasi unang birada mo wala ho ba kayong natatandaan? Natural, sasagot yan, wala. Knowledge o wala kayong hand dun sa sinasabi nilang pangalawang drug list? Wala po talaga, Mr. Chair. Tama ako. Kita, lumalabas yung pagkaano lang apelido lang talagang nagdadala, pero pagdating sa utak, naku po mga palsipikado. Mantakin mo, yung leading question mo, tatanungin mo, wala ho ba kayong alam?
Ganito dapat ang tanong dyan. Sa pagkakatanda nyo ho. Di ba? Ganon yung mga yung trap question. No? Trap question ng mga mahuhusay na magtanong. Hindi yung, wala ho ba kayong naaalala? Natural, nandun na yung sagot sa tanong mo. Natural, wala talaga. Tanong mo doon, sa naaalala nyo ho. Aalalahan niya sa ayaw sa gusto niya. Ang pangalan, kung ano man ang Hinang nilagay klase. sa drug watch, nanggagaling po yan sa Hinang mga nila lang jurisdiction, to. local jurisdiction po. Umakyat po. Apelido lang ang may laman sa'yo, Ortega, pero pagdating sa utak, nagpunta lahat sa balbas, ha? Anak ng tokwa. Kala ko pa naman, dati, paningin ko sa mga congressman, pagka ikaw naging congressman, talagang honorable ka. At yung mga brain neurons mo, talagang nagwawala sa loob ng utak mo. Sobrang talino-talino mo, di ba? Meron ho palang mga nagiging congressman na yung mag-isip, putyo-putyo lang ho pala. At sa headquarters, kino-consolidate po yan. Yun lang po ang alam ko dun sa drug watch list na yan, Mr. Tapusin mo na, nakakahiya ka lang. To wrap up na lang, Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Anong to wrap up? Wala kang na-squeeze. Kasi yung mga tanong mo pang grade 1. Hindi, totoo naman no. Karamihan sa mga karamihan dyan sa mga nasa Quadcom, may hinao kanilang mga kukote sa totoo lang. Dinadaan lang ho nila sa sindak at pagkatapos magtanong titingin ng ganyan. No? Si Akop, di ba, pagkatapos niya, alam mo ba, Madam Garma, na alam na namin yan? Bigla niyang titinginan magkabilang ngayon. Talagang parang yung dating napaka-dramatic at ang akala mo gagaling. Pero pagka naman hinimay mo kan lang mga sinasabi, mga walang laman. Dinadaan sa sindak Meron dinadaan sa tawa, meron dinadaan sa sindak. Yung iba dinadaan sa tulog, yung si Atrasabante. Bakit po kaya, mga utak? Mr. Chair, Ginoong Leonardo, na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat na to, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Kasi ako nang magpapaliwanag kay Congressman Ortega. Congressman Ortega, kasi yun ang pinaka-convenient. Yun yung pinakamadali. Yun ang binasa ni Garma. Kaya kung ano man ang binasang statement ni Garma, yun dapat ang masunod. Dapat ang fall guy natin dito, itong si Boy. Di ba? Yun ang nasa script Hindi ho natin pwedeng baguhin yun. Kahit gustong-gusto natin baguhin, hindi ho mangyayari yun. Ika nga. Actually po, nag-attempt lang po kami na mag-suggest yung task force nga na yon na hindi naman natuloy. So, kasi nga po, hindi siya applicable dyan sa, ang nasunod po ay yung double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung sinasabi nilang inarkitekto ko na task force. Wala pong nabuong task force. At yung mga pangalan na binabanggit, hindi nga rin po natuloy. So, hindi rin po sila nagamit or wala po, plano lang po talaga yun, Mr. Chair. In closing, Mr. Chair, kaya nga po, kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto kasi nga alam natin ang Oplan double barrel ay legal yan, may polisiya po yan, pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya, verbal po siya, at yung mga orders galing taas po salita lang po para po undocumented at hindi mahahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Thank you, Congressman Ortega. Yes, Mr. Chair. Congressman Fernandez, for your lang. Kasi medyo nalilito na ako sa pinag-uusapan. Hindi ko na maintindihan So, pakinggan muna natin itong si Loverboy. Walang mga chika bebuts ngayon dyan sa pagdinig Noong nandyan itong si Cassandra Leong at yung si Alice Go, medyo yung kanilang pagdinig medyo romantiko ang datingan Merong naglalabasan kung ano-ano sa TikTok pero dito walang mga kalandian na naglalabasan Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tukang.
So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa yung kontra-droga, Mr. Chair. So, anong pinaka-plano? So, may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos, Paano ini-implement? paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon. O, paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero, hindi... Actually, kung normal na taong makikinig, maiintindihan. Pero pagka ang makikinig, merong interest na gustong itulak, talagang hindi maiintindihan yan. Simple lang. Malamang, kung ang mas applicable, yung double barrel, yun ang i-implement. Yung suggestion itong kumanta na to na parang ewan. Ang problema sa iyo, Leonardo, nagpatinag ka. Yun ang problema. Ibinenta mo ang mga yagba mo dyan sa mga congressman na yan. Kinumpirma mo din eh. Ba't di ka pa nag-all out? Ba't unti-unti mo pa? Yan, kasama ba sa script yan? Yung pagpapaunti-unti mo na yan, maya-maya, kukumpirmahin mo rin na yung suggestion mo na yan, tinuloy din ninyo. Nakananto ko Hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprubahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang plano. Kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi meron kasing oplan sa kain tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor eh. Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang, saka yung double barrel, ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos, na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun, yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung oplan tokhang, saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo? Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan double barrel. So, yun, conflict. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan tokhang eh, saka yung sa double barrel eh. Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Hindi siya na-aprobahan kasi meron nang ginawa yung pamunuan ng PNP na Oplan double barrel, anak ng tokhang. Ang hina naman ng coconut neurons itong si same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa... Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka-intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat eh. Now tell me, Commissioner Leonardo. Natakot ka ba nun, sir? Hindi ho galing sa akin yun, di ba? Nagsunudan sila lahat. Ito, nagtatanong na tayo kay Congressman Dan Fernandez, kasama ho ba kayo? Ba't ho kayo natakot? Yun na nga ba sinasabi natin eh. Yung mga isda sa bibig na huli. Ha? Ito, dapat tanong kay Congressman Dan Fernandez, ano hong kinatakot niyo nung panahon ni Tatay Digong? Bakit ho kayo sumunod? Ano hong sinunod niyo? Hindi mo pwedeng sabing intensify eh. Ano yung plano?
na in-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin Contempt mo na. sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan na double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay, sinabi ni... Mali kasi, gusto kasing marinig yung planong dapat i-implement namin, yung Davao Model. Yun ang gusto niyang marinig. Hindi naman niya sagot mo na yan. Hinihintay nitong si Dan Fernandez, ano ba yung planong gusto mong i-implement? Yun hong Davao Model. Yun! Eh di wala nang maraming tanong-tanong pa. Yun lang naman ang gusto niyang marinig eh. Ay, ayaw mong ibigay sa kanya, kaya nagtagal kayo tuloy. GM Garma, no? Sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure, no? At, well, hindi mo maalis sa isipan namin, no? Na yung structure mo, ano? Hindi mo maalis, Colonel Leonardo, was also implemented. Alam mo, yung plano mo na sinunod, like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was, indeed, no? Nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, no? Na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo, na kaya ka napili, magaling sa pera. Yun yung nabanggit eh. And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, sinabi po, maasahan. Maasahan. Sa paghawak. Trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President po ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Sige po. So we will be... Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former President, we will assume that, let us assume na mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig sabihin nito kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba? At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony of affidavit of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ako ng mga pera galing kay... So hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang umahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma ay si Peter Parungo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Nako.
Meron po ako naririnig na... Ikaw, ang tinatanong ko. Hearsay! Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media? Anak ng tokwa naman. Ito naman si Dan Fernandez. Sinabi na ng mama, wala siyang personal knowledge. Talagang kailangan pang ipagpilitan. But even the Senator Go confirmed that there was a reward system. Ayoko na pong hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Ako, alam ko walang reward system. Karamihan sa tao sa mga social media, alam nila walang reward system. Alam nyo saan merong reward system? Diyan sa TWAD Committee. Meron hong reward system diyan. Di umano meron daw hong reward system diyan. Pagka kung sino ang pinakabibo at kung sino ang pinakamagaling mag-cooks, siya ang di umano makakakuha ng pinakamalaking reward galing kay Tamba. Malapit pa naman ang Hindi ko po, eleksyon. Mr. Chair. At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. Kahit na sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption. Sinungaling naman itong si Dan. Sabi na nga ni Tatay Digong, di ba? Walang reward system. Idinanay niya na sa media. Ano na ho, kasinungalingan na yan, Congressman Dan. Sinabi na ni Tatay Digong, kakain kami sa congratulate ko, hanggang doon lang. Pero wala hong reward system. Kinlaro na ni Tatay Digong, kayo lang ang meron dyan. Di umano. Said na merong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng... Sobra na ho itong ginagawa na to ni Congressman Dan Fernandez. Napakarami na hong post, na-interview na si Tatay Digong diyan sa SMNI, idinideny ho ni Senator Bato, dinideny ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ang lumalabas sa bunganga nitong si Dan Fernandez, kinukumpirma nitong mga individual na to kasi nungalingan ho yan. Ang video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? Naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman. May I ask for a 1-minute suspension because I know you're very tired and exhausted. So, Ang bobo na kasi ng mga tanong, kaya pinutol na tong si Dan Fernandez. Ang dami na naglaba sa mga video clip na dinidinayan ng mga individual na binabanggit mo. Pero sa bibig mo, sinasabi mo merong ganyan. Isa lang masasabi natin dyan, matulog ho muna kayo. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.